Unang nagkakilala sina Christy Hunt at Kenneth Ray Manzanares nung sila ay parehong mga kabataan pa lamang. Nag-aaral sila sa East Carbon High School sa maliit na bayan ng mga minero na tinatawag na East Carbon sa Utah. Si Kenneth ay isang atleta na naglalaro ng football, wrestling at boxing mula pa ng pagkabata hanggang sa siya ay nagbinata. Ipinanganak si Christy noong October 30, 1977 sa Salt Lake City sa Utah. Ang kanyang mga magulang ay sina Jeff at Carrie Hunt. Lumaki si Christy sa Sunnyside, isang maliit na komunidad sa Carbon County, Utah, kung saan natutunan niyang mahalin ang pagbibisikleta papunta sa swimming pool kasama kanyang aso na si Cider. Isa siyang aktibong estudyante sa East Carbon High School at sumali sa iba't ibang sports at club. Naging kampiyon siya ng Utah State FCCLA competition at nakatanggap ng pagkilala bilang isang Sterling Scholar sa Family and Consumer Science. Dilanghal siyang Miss Viking ng kanyang graduating class noong 1996. Hindi maiiwasang maakit si Kenneth sa masayahin at nakakahawang personalidad ni Christy, pati na rin ang kanyang maganda at kaakit-akit ng ngiti. May kakaibang paraan si Christy ng pagpaparamdam sa bawat tao sa paligid niya na sila ay mahalaga at espesyal at lagi niyang napapangiti ang mga tao saan siya magpunta. Si Kenneth ay matipuno at may athletic na pangangatawan, samantalang si Christy naman ay matalino, mahusay sa academics at may mainit at maunawain na puso na kusang nakakahikayat sa mga tao. Pagkatapos nila magtapos ng high school, lalo pang umunlad ang kanilang relasyon habang tinutugis nila ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Nakamit ni Christy ang kanyang associate degree sa College of Eastern Utah bago siya lumipat sa Southern Utah University, kung saan nakapagtapos siya ng Bachelor of Arts degree sa Family and Consumer Science na specialization ay Interior Design. Si Kenneth naman ay nag-explore ng iba't ibang work opportunity, kabilang na ang mga gawain na kalaunan ay nagdala sa kanya upang i-manage ang isang Walgreens pharmacy at kalaunan ay magtrabaho bilang bail bondsman. Sa kabila ng kanilang magkaibang trabaho na natiling matatag at hindi matinag ang kanilang pagmamahalan. Noong August 27, 1999, ipinagdiwang ni Kenneth at Christy ang kanilang pag-iibigan sa isang seremonya ng kasal na inakala ng marami na simula ng panghabang buhay na kaligayahan at pagsasama nila. Biniyayaan ang kanilang pagsasama ng tatlong magagandang anak na babae na naging sentro ng mundo ni Christy. Si Kaylee, ang kanilang panganay, ay ipinanganak na may autism at cerebral palsy. Si Cameron, na tinatawag din Cammy, ang kanilang pangalawa. At si Kea naman ang bunso. Tunay na naging ilaw ng kanyang buhay ang kanyang mga anak at palagi niyang ibinibigay ang higit pa sa kaya niya para sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, naging matagumpay na professional si Christy sa lugar ng St. George. Nagsimula siya bilang design consultant bago naging isang lubos na matagumpay na real estate agent para sa Summit Sotheby's Real Estate sa St. George, kung saan ay nagsilbi siyang chairwoman ng program and socials committee para sa Washington County Board of Realtors. Sa kabuuan ng kanilang pagsasama ay tila namumuhay sina Kenneth at Christy sa tinatawag na American Dream. Nabuo nila ang isang maganda at masayang buhay sa Santa Clara, isang tahimik na komunidad kung saan sila ay minahal ng kanilang mga kapitbahay at ng lokal na simbahan. Nagtrabaho si Kenneth sa iba't ibang trabaho sa paglipas ng mga taon at palagi nagsusumikap upang matustusan ang pangangailangan ng lumalaki niyang pamilya. Habang si Christy naman ay mahusay na binabalanse ang kanyang matagumpay na karera at ang pagiging isang mapagmahal at dedikadong ina sa kanilang tatlong anak na babae. Gayunpaman, sa kabila ng anyo ng tila perpektong pagsasama, may mga palatandaan na hindi lahat ay kasing ganda ng nakikita. May kasaysayan si Kenneth ng anger management na paminsan-minsan ay lumalabas sa nakakabahalang paraan. Ayon sa court documents, inamin ni Kenneth na nababasag niya ang mga remote ng TV kapag siya ay nagagalit. Gumagawa ng mga butas sa pader sa tuwing siya ay may matinding galit at pisikal na hinahawakan o pinipigilan ng kanyang asawa sa gitna ng mga pagtatalo. Ang mga pangyayaring ito ay kalaunan nakita mga babalang palatandaan ng karahasan na unti-unting nabubuo sa ilalim ng katahimikan. May matagal nang pinagdadaanan si Kenneth na hindi na-diagnose ng bipolar disorder, isang kondisyon na nanatiling nakatago at hindi nagamot sa halos buong panahon ng kanilang pagsasama. Sa mga buwan bago ang malagim na pangyayari, si Kenneth ay umiinom ng isang mapanganib na kombinasyon ng mga gamot na kinabibilangan ng Adderall, testosterone supplements, mga gamot pampapaya at nakahawig ng amphetamine, opioid at gamot para sa erectile dysfunction. Ang kombinasyong ito ng mga gamot at kasama pang pag-inom ng alak ay lumikha ng isang pabago-bagong sitwasyon. Sa kabila ng mga suliraning ito na natiling tapat si Christy sa kanilang kasal at pamilya.
Pagsapit ng 2017, 18 taon ang kasal sina Kenneth at Christy. Sa paningin ng iba, mukha pa rin silang isang masayang mag-asawa na matagumpay na nakapagpatayo ng buhay na magkasama at nakapagpalaki ng 3 anak na babae. Ayon sa mga kaibigan at kamag-anak, hindi nila kailanman nakita ang anumang palatandaan ng matinding problema sa pagitan ng mag-asawa at ang mga pangyayaring susunod ay lubos na ikinagulat at hindi inaasahan. Noong July 2017, nagpasya sina Kenneth at Christy na magdaos ng isang selebrasyon na layong ipakita ang kanilang pagmamahalan at katapatan sa isa't isa. Balak nilang sumakay sa isang Alaskan cruise sakay na Emerald Princess, isang barangyang cruise ship na magdadala sa kanila sa ilan sa pinakamagagandang tanawin sa North America. Layunin ng paglalakbay na ito na ipagdiwa ang nalalapit nilang wedding anniversary at bigyan sila ng pagkakataong muling magkalapit at magkasama ng di kalidad na oras. Malayo sa mga alalahanin ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi mag-isang mag-asawa sa espesyal na anniversary cruise na ito. Kasama nila ang mga magulang ni Christy na sina Jeff at Carrie Hunt, pati na rin ang 2 kapatid na lalaki ni Christy na sina Dallas at Cody. At sumama rin ang 3 anak nila. Noong July 24, 2017, sumakay ang pamilya sa Emerald Princess sa Seattle, Washington, na puno ng pananabik para sa pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanila. Sina Kenneth at Christy ay nasa cabin D726, isang 323 square foot na stateroom na matatagpuan sa Deck 9 malapit sa hulihan ng barko. Gayunpaman, pagsapit ng July 25, 2017, ang ikalawang araw ng kanilang cruise, nagsimula ang magkaroon ng nakakabahalang pangyayari. Plano ng pamilya na maghapunan ng magkakasama noong gabing yon, ngunit naging problemado at mas nakakabahalang kilos ni Kenneth habang kumakain ayon sa mga nakapaligid sa kanila. Batay sa mga saksi at sa mga dokumento ng korte na kalaunan ay naisumite, si Kenneth ay uminom ng alak habang naghahapunan at nagsimulang umasta na hindi nararapat sa kanyang asawa. Sinimulan niyang pilit na halikan si Christy laban sa kagustuhan nito sa harap mismo ng kanilang mga anak at sa ibang pasahero sa dining room. Ang ikinilos ni Kenneth ay hindi lamang nakapagbigay ng pagkailang kay Christy, kundi nakaramdam din ng hiya at naapektuhan ng malalim ang kanilang mga anak na babae at sa kanilang mga kamag-anak na nakasaksi sa hindi kanais-nais na asal ni Kenneth. Malinaw sa lahat na naiilang si Christy sa asal ng kanyang mister at sinubukan niyang pigilan ang mga kilos nito na hindi gumagawa ng eksena. Gayunpaman, tila walang pakialam si Kenneth sa nararamdaman ng kanyang asawa at ipinagpatuloy lamang ang kanyang hindi naaangkop na pag-uugali. Umabot sa puntong sobrang nakakailang na ang sitwasyon, kaya isa sa mga kapatid ni Christy na nag-aalala at nagpoprotekta sa kanyang kapatid ay nakipagtalo na kay Kenneth tungkol sa hindi katanggap-tanggap nitong asal. Ang komprontasyon sa pagitan ni Kenneth at ng kapatid ni Christy lumikha ng tensyon sa dining room na ramdam ng lahat ng naroon. Dahil sa kahihiyan at upang maiwasan ang mas malaking eksena sa publiko, nagpasya sina Kenneth at Christy na umalis sa dining room at bumalik na lamang sa kanilang kabina. Ang dapat ay isang masayang hapunan ng pamilya para ipagdiwa ang kanilang anniversary cruise ay nauwi sa isang nakakailang at tensyonadong sitwasyon na nag-iwan sa lahat ng kaba sa kung ano ang maaring mangyari pagkatapos. Pagdating ni Kenneth at Christy sa kanilang kabina, sinamahan sila ng 2 nilang anak na babae na nagbigay ng pagkakataon na maging isang pribadong espasyo ng pamilya kung saan sana nila maaayos ang isyong lumitaw. Ngunit sa halip na kumalma at pag-usapan ang sitwasyon ng mahinahon, lalo pang tumindi ang asal ni Kenneth sa paraang magiging mapaminsala para sa buong pamilya nila. Bandang 8:50 ng gabi umabot na sa sukdulan ang sitwasyon. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Kenneth at Christy tungkol sa hindi kanais-nais na asal ni Kenneth habang naghahapunan. Mabilis na uminit ang usapan nang ipahayag ni Christy ang kanyang pagkainis at pagkadismaya sa inasal ng kanyang mister. Nahihiya siya sa harap ng kanilang mga anak at mga kamag-anak at hindi niya kaya na basta na lamang ipagsawalang bahala ang nangyari. Dala lang mabigat na damdamin at matapos sa maraming taon ng pagtitiis sa papalala ng palalang asal ni Kenneth, nagpasya siya ng isang bagay na magkakaroon ng malalim na epekto. Sinabi niya kay Kenneth na gusto na niya makipaghiwalay at inutusan ito na bumaba ng barko pagdating nito sa Juneau kinabukasan upang makauwi siya na mag-isa sa Utah. Hindi magaan ang desisyong ito para kay Christy, ngunit naramdaman niya ito ang kailangan para sa kanyang sariling kapakanan at para rin sa kapakanan ng kanilang mga anak na babae. Biglaan at nakakabahala naging reaksyon ni Kenneth sa sinabi ni Christy. Nang mapagtanto nito na nasaksihan ng kanilang mga anak ang kanilang pagtatalo, kaagad niyang inutusan ng mga ito na umalis sa loob ng silid.
Kaagad namang sumunod ang mga anak at umalis mula sa silid ng kanilang mga magulang at pumasok sa katabing kabina kung saan naroon ang kanilang lolo't lola at ang kanilang mga kamag-anak. Wala silang kamalay-malay na nasaksihan na nila ang huling normal na sandali sa buhay ng kanilang ina. Ilang minuto lang matapos umalis ang mga anak mula sa kabina, biglang nauwi sa isang nakakatakot na pangyayari ang sitwasyon. Mula sa katabing silid, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ng kanilang ina. Isang sigaw na puno ng takot at panginginig na nagdulot sa kanila ng matinding kaba at pangamba. Agad nilang tinangkang pumasok mula sa silid ng kanilang mga magulang gamit ang pintong nag-uugnay sa dalawang kwarto. Desperado upang tulungan ang kanilang ina at maintindihan ang nangyayari. Nang subukan nilang buksan ang pinto, narinig nilang boses ng kanilang ama na nagsasabing huwag kayong pumasok dito. Nakakabahala ang tono nito at kakaiba sa anumang narinig nila mula noon sa kanya. Puno ng takot at kalituhan, gumawa ang mga anak ng desperadong desisyon na subukang tignan kung anong nangyayari sa kanilang ina sa pamamagitan ng pagpunta sa nakakonektang balcony na nag-uugnay sa dalawang kabina. Ang kanilang nasaksihan sa pamamagitan ng mga sliding glass door ng silid ng kanilang mga magulang ay mananatiling marka sa kanila sa buong buhay nila. Nakita nila ang kanilang ama na si Kenneth na nakaluhod sa ibabaw ng kanilang ina na si Christy na nakahiga sa kama. Paulit-ulit siyang sinusuntok ni Kenneth sa ulo gamit ang kanyang kamao. Malakas na kilalampag ng mga bata ang sliding glass door at nagmamakaawa sa kanilang ama na itigil ang pananakit sa kanilang ina. Puno sila ng desperasyon at takot sa kanilang mga boses. Ang kaharasan ay sobrang matindi at tuloy-tuloy na kalaunan ay inilalarawan ng mga prosekusyon bilang isa sa pinakamarahas na pambubugbog na kanilang naranasan sa kanilang karera. Na mapagtanto ng isa sa mga anak na hindi titigil ang kanilang ama at nasa panganib ang kanilang ina, tumakbo siya mula sa balkonahe upang ipaalam sa iba pang mga kamag-anak na nasa ibang bahagi ng barko. Tumakbo siya sa koridor ng cruise ship na puno ng takot ang kanyang tinig habang humihingi ng tulong. Sinabi niya sa sinumang makikinig na nag-aaway ang kanyang mga magulang at nangangailangan ng agarang tulong ang kanyang ina. Si Dallas, ang isa sa mga kapatid ni Christy na nakipagtalo kay Kenneth nung hapunan, ay kabilang sa mga unang kamag-anak na tumugon sa desperadong tawag para sa tulong. Agad niya nilapitan ang kabina ni Kenneth at Christy gamit ang kanyang susi upang subukang makapasok. Ngunit ang subukan niyang gamitin ang kanyang susi, hindi ito gumana, na nagpapahiwatig na isinara ni Kenneth ang pinto mula sa loob upang pigilan ang sinuman na makapasok at itigil ang kanyang pambubugbog. Nang mapagtanto ni Dallas na kailangan niya makapasok agad sa kabina upang tulungan ang kanyang kapatid, gumawa siya ng desperadong desisyon na umakyat mula sa kanyang sariling balkonahe papunta sa balkonahe na Kenneth at Christy. Ang delikadong hakbang na ito ang tanging paraan upang mabilis na maabot si Christy at handa siyang isugal ang kanyang sariling kaligtasan upang subukang iligtas ang buhay ng kanyang kapatid. Nang tuluyan na makapasok si Dallas sa kabina, hinarap niya ang isang eksena ng karahasan at kakilakilabot na mananatiling nakaukit sa kanyang alaala magpakailanman. Si Kristen nakahiga sa sahig at hindi na gumagalaw, nababalutan ng dugo at halos hindi na makilala ang mukha dahil sa matinding pinsala. Naroon pa rin si Kenneth sa kabina at may dugo sa kanyang mga kamay at damit, patunay na malupit na pangbubugbog ng kanyang isinagawa sa kanyang asawa. Pagdating ni Dallas sa kabina, lalo naging nakakabahala at kakaiba ang asal ni Kenneth. Sa halip na magpakita ng pagsisisi o subukang tulungan ng kanyang asawa, hinawakan ni Kenneth ang hindi na gumagalaw ng katawan ni Christy at sinimulang hilahin siya papunta sa balkonahe. Kalaunan ay pinagpalagay ng mga federal prosecutor na sinubukan ni Kenneth na itapon ang katawan ng kanyang asawa sa dagat upang magmukhang nahulog o tumalon siya mula sa barko. Agad na nawaan ni Dallas ang gustong mangyari ni Kenneth kaya agad na siyang kumilos. Hinawakan niya ang mga bukong-bukong ng kanyang kapatid at hinila pabalik sa kabina. Nakipaglaban kay Kenneth upang pigilan siyang itapon ang katawan ni Christy sa ibabaw ng rehas at sa madilim na tubig sa ibaba. Habang nagpapatuloy ang pakikipaglaban ni Kenneth at Dallas, nagsimulang dumating ang iba pang miyembro ng pamilya sa kabina. Tumakbo si Jeff na ama ni Christy sa lugar ng pangyayari at sinubukang tulungan ang kanyang anak. Ngunit nang makita niya ang tindi ng pinsala ni Christy, agad niya napagtanto na hindi niya na ito maililigtas. Hindi na siya humihinga at walang pulso at ang pinsala sa kanyang ulo at mukha ay sobrang tindi kaya halos hindi na siya makilala. Ang pabubugbog ay napakabagsik at tuloy-tuloy kaya nagkaroon si Christy ng maraming bali sa bungo at matinding blunt force trauma sa ulo at mukha na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang mga pinsala ay tumutugma sa paggamit ni Kenneth ng kanyang mga kamao na naghatid ng dose-dose ng malalakas na suntok.
Ang karahasan ay sobrang matindi kaya kalaunan ay inilibing si Christy sa isang closed casket na libing dahil sa kanyang mga pinsala. Sa gitna ng kaguluhang ito, dumating ang bunsong anak ni Christy na si Kaya sa kabina matapos tumakbo upang humingi ng tulong mula sa iba pang miyembro ng pamilya. Nang makita niya ang eksena sa loob ng kabina, tinanong niya ang kanyang ama kung nasaan ang kanyang ina. Nakakatakot at walang awa ang naging tugon ni Kenneth. Itinuro niya lamang sa sahig kung nasaan nakahiga ang wala ng buhay na katawan ni Christy nang walang ipinakitang damdamin o pagsisisi sa kanyang ginawa. Umupo lamang si Kaya na hindi pa ganap na nauunawaan ang bigat ng nangyari, ngunit alam niya na nasaktan ang kanyang ina. Umupo siya sa tabi ni Christy at niyakap ang ina hanggang sa dumating ang mga medical personnel. Ang nakakalungkot na imahe ng isang bata na niyayakap ang kanyang ina na lubhang nasugatan habang naghihintay ng tulong ay sobrang nakakadurog ng puso. Bandang 9:03 ng gabi dumating na ang security at medical personnel ng barko sa kabina at agad na sinimulan ang life-saving measures para kay Christy. Desperado silang magtangkang buhayin siya gamit ang lahat ng technique at kagamitan na available sa cruise ship. Gayunpaman nabigo ang kanilang mga pagsisikap at agad na naging malinaw na ang pinsala ni Christy ay napakalala para siya ay maligtas. Opisyal na natukoy na si Christy ay namatay dahil sa blunt force trauma sa ulo at mukha. Ang mga pinsala ay sobrang tindi at marami na naglalarawan na isang pambubugbog na nagpatuloy kahit matapos siyang mawala ng malay at hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Agad na hinuli si Kenneth ng security personnel ng barko na natagpo ang nababalot ng dugo ng kanyang asawa at walang ipinakitang pagsisisi o emosyonal na pagkabahala sa kanyang ginawa. Inilarawan ang kanyang kilos bilang kakaibang kalmado at tila walang pakialam na parang hiwalay siya sa realidad ng sitwasyon at ng kakilakilabot ng krimen na kanyang ginawa. Habang nagtatrabaho ang crew ng barko upang siguraduhin ang crime scene at alagaan ang mga na-traumatized na miyembro ng pamilya, ang Emerald Princess ay humigit kumulang 7 milya mula sa baybayin ng Forester Island na naglalagay nito sa loob ng jurisdiction ng US Federal. Mahalaga ang lokasyong ito dahil nangangahulugan ito na haharap si Kenneth sa mga kaso sa federal para sa kanyang krimen sa halip na saklawin ng mga batas ang anumang particular na estado. Ang cruise ship na dati ay puno ng mga pasahero na nag-i-enjoy sa kanilang bakasyon sa Alaska ay bigla na lang naging isang crime scene. Noong July 26, 2017, isang araw matapos ang pagpatay kay Christy, formal na inaresto si Kenneth at dinala sa kustodiya ng Federal Authority. Mananatili siyang nakakulong mula noon dahil sa tindi ng kanyang krimen at sa panganib na baka siya ay tumakas. Agad namang nagsagawa ang FBI ng komprehensibong investigasyon sa pagpatay, kung saan isinagawang humigit kumulang 200 interviews sa mga pasahero at crew members na nasa Emerald Princess nung nangyaring insidente. Ipinakita ng investigasyon ang buong lawak ng karahasang ipinato ni Kenneth sa kanyang asawa. Natukoy ng mga federal prosecutors na ginamit ni Kenneth ang kanyang mga kamao bilang sandata na paulit-ulit na binugbog si Christy sa ulo at mukha. Sa panahon ng investigasyon, siniyasat ng FBI ang mga gamit ni Kenneth at isinagawa ang mga panayam sa kanya tungkol sa mga pangyayaring naganap bago ang pagpatay. Sa isang punto ng investigasyon, habang sinusuri ng mga ahente si Kenneth para sa kanyang pisikal na ebidensya, kusang gumawa siya ng pahayag na lalo pang napakita na alam niya ang kanyang ginawa. Sinabi niya na tapos na ang buhay ko. Isang pahayag na kalaunan ay ginamit ng prosekusyon bilang ebidensya na nauunawaan niya ang bigat ng kanyang nagawa. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagpatay sa cruise ship, ikinagulat ito ng komunidad ng Santa Clara, Utah, kung saan naninirahan at pinalaki ni na Kenneth at Christy ang kanilang pamilya. Ang mga kaibigan, kapitbahay at kasamahan na nakakilala sa mag-asawa ay nabigla sa revelasyon na pinatay ni Kenneth ang kanyang asawa. Marami ang naglarawan sa mag-asawa bilang masaya at matatag na walang malinaw na palatandaan ng domestic violence na nauwi sa kamatay ni Christy. Nagsimula mag-organisa ang mga kaibigan at kapitbahay ng pamilya ng suporta para sa 3 anak na naiwan ni Christy na hindi lamang nawala ng isang ina sa pinaka-traumatic na paraan, kundi nawalan din ng ama na gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Isang kaibigan ng pamilya na nagngangalang Nicole na nakatrabaho ni Christy sa real estate ang naglunsad ng GoFundMe campaign upang magbigay ng pinansyal na suporta sa mga bata. Noong February 7, 2020, nag-plead guilty si Kenneth sa federal court sa kasong second-degree murder sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Christy. Bilang kapalit, pumayag ang mga piskal na hindi hilingin ang parusang kamatayan. Ipinaglaban nila ang habang buhay na pagkakakulong. Binanggit ang brutal na katangian ng pag-atake habang ang depensa naman ay humili ng 7.5 years gamit na dahilan ang mga pinsala sa utak ni Kenneth, mababang IQ at mga isyu sa kalusugang pangkaisipan.
Noong June 3, 2021, hinatulan siya ng hukom ng 30 years na pagkakakulong at tinawag ang krimen na marahas at brutal. Sinabi ng pamilya ni Christy na nagdala sa kanila ng kaunting kapanatagan ang desisyon. Noong July 14, 2021, mahigit isang buwan matapos ang kanyang sentensya, natagpo ang patay si Kenneth sa kanyang selda sa Lemon Creek Correctional Center sa Juneau, Alaska. Natuklasan siyang wala ng malay ng 6:59 ng umaga at idineklarang patay ng 7:42 ng umaga, matapos subukan ng mga correctional officer at medical staff na isalba ang kanyang buhay. Ayon sa mga opisyal ng Alaska Department of Corrections, walang palatandaan ng foul play ang pagkamatay ni Kenneth at hindi rin ito kaugnay ng COVID-19. Ang pagkamatay ni Kenneth ay nangangahulugan na hindi na niya mapaglilingkuran pa ang buong 30 years na sentensya na ipinataw sa kanya. Shout out kina Glenda Kumawas, Rojanja Di Chavez at Lynn B ng Dubai. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel.